Iniwan ni Darius si Martina sa lobby at sinundan nito si Sarah. Gusto lang ipaliwanag ni Darius na mali ang iniisip ni Sarah. "Sandali!" Ani Kuya Darius sabay hawak sa kanyang isang braso. Nagulat naman siya. Dahil di rin niya inaasahang susundan talaga siya ni Kuya Darius hanggang sa pinto ng kanyang kwarto. "Bakit ba Kuya Darius?" Di napigilang galit niyang tanong rito. "Gusto ko lang na malinawan ka kung bakit magkayakap kami. Makinig ka, Sarah. Ayokong huhusgahan mo agad ako." Mariing wika nito sa kanya na mahigpit siyang hinawakan. "Bitawan mo nga ako, kuya. Wala na si ate, kaya libre na kayo. Ginawa niyo nga noong buhay pa siya. Ngayon pa ba kaya? At saka, wala na akong pakialam doon. Bahala na kayo." Anya rito na di napigilan ng nasa kanyang saloobin. Biglang nagsalpukan ng mga kilay ni Darius at matiim itong nakatingin sa kanya. "Ano bang mga sinasabi mo? Kaya nga sabi ko makinig ka, para di mo agad ako husgahan." Mariing wika ulit ni Darius. "Tapos na. Matagal na kitang hinusgahan." Inis na sagot niya rito. Nagsukatan sila ng mga tingin ni Kuya Darius habang hindi siya binibitawan nito sa mahigpit na pagkakahawa. Hindi maiwasan ni Darius na makadama ng galit dahil sa sinabi at isinagot sa kanya ni Sarah. Kung hindi lang ito espesyal sa kanya, ay pinagalitan na niya ito. Hindi niya magawa ang pagalitan nito dahil ayaw niyang lumayo ang loob nito sa kanya. "Wala akong magagawa kung hinusgahan mo agad ako. Nang ganoon kadali, Sarah. Pero nais ko lang na malinawan ka na wala nga kaming relasyon ni Martina ngayon. At hindi na kami nagkikita. Nagpunta lang siya dito upang humingi ng tawad at walang kahulugan ang nakita mong pagyakap namin." Sabi pa ni Kuya Darius sa kanya habang nakatitig sa kanya. Parang hindi naman nagustuhan ni Sarah na parang nagpapaliwanag sa kanya si Kuya Darius. Kung iisipin, ay ano bang pakialam niya kung ituloy nito ang pakikipagrelasyon kay Martina? Wala na rin naman ang ate niya. "Huwag ka nang magalit. Ayokong magalit ka sa akin, Sarah. Kung gusto mo, di ko na siya papupuntahin rito." Sabi pa nito sa kanya na medyo napangiti. "Hindi po ako galit, Kuya Darius. Bitawan mo na ako. Naniniwala na po ako. Wala po akong pakialam kung anong gagawin niyo." Anyang parang nahihiya dahil na-realize kasi niyang para siyang nagselos. "At isa pa, malaya na kayo dahil wala na si ate." Anya rito sabay bawi sa kanyang braso na hinawakan nito. Binitawan naman siya nito, kaya nagmamadali na siyang pumasok sa kanyang kwarto at isinara agad yun. Naiwan tuloy niya si Kuya Darius sa labas ng kanyang kwarto. Hindi niya alam kung ano kaya ang iisipin nito. Nakita niyang kakaiba ang mga tingin nitong ibinigay sa kanya. Ito naman siyang gaga ay parang nagpapakita ng selos. O hindi, bakit parang nagseselos nga siya? At no need naman na magpaliwanag si Kuya Darius sa kanya dahil ayaw din nitong husgahan siya nito. Napaupo siya sa kanyang kama na parang kinakabahan siya sa mga kilos ni Kuya Darius na ipinapakita sa kanya. Ang kabaitan nito at ngayon ay nagpapaliwanag pa ito tungkol sa kanyang nakita. Marami siyang negative na nakikita upang hindi ibigin ang tulad ni Kuya Darius Enriquez. Gusto niyang isang simpleng lalaki lang iibigin niya. May magandang trabaho lang at kaya siyang buhayin ay okay na siya. At higit sa lahat, siya lang ang mamahalin. Hindi na lumabas si Sarah at nagpapa-as if siyang medyo masama pa ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang makaharap muna si Kuya Darius. Talagang naiilang na siya rito. Pagsapit ng gabi, ay kinatok siya ni Belen upang mag-dinner na sila at hinihintay daw siya ni Kuya Darius. Ngunit sinabi niya ritong medyo masakit ang ulo niya, kaya hindi na rin siya pinipilit ng mga ito. Maya-maya ay kumatok si Nanay Perla sa kanyang kwarto at pinapasok niya lang ito dahil di naman nakalakang pinto. Pumasok nga itong may dalang tray ng pagkain. "Oh, kamusta ka na, Iha? Kumain ka na upang makainom ng gamot." Sabi ni Sir Darius ay dapat kakaagad makainom ng gamot. Sabi pa ni Nanay Perla sa kanya. "Maraming salamat po, Nanay Perla." "Opo, kakain na ako upang makainom na agad ng gamot." Anya rito. "O siya, sige." Sabi nito at naupo muna sa single sofa sa harap ng kanyang kama.
Bumangon naman siya agad upang kumain na. Hindi alam ng mga ito na okay lang naman siya at kondisyon lang. Alam mo Sarah, napakaswerte mo. Dahil kahit wala na si Ma'am Leia, ay hindi ka talaga pinapabayaan ni Sir Darius. Sabi ni Nanay Perla sa kanya at nakangiti pa ito. Nakakahiya nga eh. Siguro, nakonsensya po siya dahil sa ginawa niya, ay nawalan na ako ng pamilya. Sagot naman niya kay Nanay Perla. Palagay ko, hindi iyan ang rason. Naku, Sarah, manhid ka ba? Sabi pa nito sa kanya na ikinatigil naman ito. Po? Anong manhid po? Kinabahang tanong naman niya kay Nanay Perla. Diyos ko, hindi mo ba napapansin? May malaking gusto sa'yo si Sir Darius. Halatang halata sa mga kilos niya at mga tingin niya sa'yo, Sarah. Sabi pa ni Nanay Perla. Nabigla naman siya sa sinabi ni Nanay Perla. Huwag po kayong magbiro ng masama, Nanay Perla. Ang pangit pong pakinggan eh. Anyang kumakabugong dibdib. Ay, hindi ako nagbibiro. At posibleng hindi mo napansin, Sarah. Matagal ko nang napapansin eh. Sabi nito sa kanya. Hindi po pwedeng magkagusto si Kuya Darius sa akin. Napakapangit pakinggan. At isa pa, galit pa rin ako sa kanya, Nanay Perla. Matigas na wika niya kay Nanay Perla. Natigilan naman saglit si Nanay Perla sa kanyang sinabi. Ano? Sa lahat ng kabutihan ni Sir Darius ay galit ka pa rin sa kanya? Hindi nakakatulong sa sarili mo na magkimkim ng galit sa isang tao lalo na kay Sir Darius. Nakita ko kasing mahalaga ka sa kanya at nakakalungkot naman na sobrang bait niya sa'yo at hindi ka niya pinapabayaan pero hindi pa rin nawawala ang galit mo sa kanya. Dapat kinalimutan mo na ang lahat. Mag-iisang taon na ang pagkawala ng ate mo at pareho lang silang nagkamali ng ate mo, Sarah. Mahabang sabi pa nito. Alam mo ba, Sarah? Kilalang kilala ko si Sir Darius. Mabait siyang tao, pero masama siya kung magalit. Kaya sana, huwag mong gantihan ng masasama ang mga kabaitang pinapakita niya sa'yo. At kung ako ang tatanungin, boto ako na ikaw ang maging pangalawang asawa ni Sir Darius. Walang pag-aalinlang sabi ni Nanay Perla sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ni Nanay Perla. Hindi nga siya pumapasok sa mga pagbo-boyfriend. At ganoon na lang kadaling sabihin nito na gusto nitong siya ang maging pangalawang asawa ni Kuya Darius. Kay Kuya Darius pa talaga na asawa ng ate niya? Napaka-issue naman ang sinabi nito. Ano bang mga pinagsasabi niyo, Nanay Perla? Huwag niyo na po ulit babanggitin ang mga sinasabi niyo. Hindi po nakakatuwa. Parang nanginig pa niyang wika rito. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya sa sinabi ni Nanay Perla. May galit, may takot, may inis, at pandidiri sa isiping maging asawa siya ni Kuya Darius. Hindi niya iyon masisikmura na papatol sa asawa ng ate niya. Sarah, iha, iisipin mo, mas mabuting ikaw ang maging pangalawang asawa ni Sir Darius para sa mga pamangkin mo. Paano kung ibang babae ang mapapangasawa ni Sir Darius sa ikalawang pagkakataon? At may masamang ugali? Eh di kawawa ang mga pamangkin mo. Wala na si ate mo. At mas ikakatuwa ng ate mo na ikaw ang maging pangalawang asawa ni Sir Darius para sa mga anak niya kaysa sa ibang babae. Patuloy na sabi ng matanda. Tama na po, Nanay Perla. Nabiglang wika niya. Natigilan naman ito. Sorry po, pero hindi ko po nagugustuhan ang mga sinasabi niyo. Sabi niya rito. Ewan ko sa'yo, Sarah. Baka pagsisihan mo sa huli kung mapunta sa iba si Sir Darius. Pagkakataon mo na sana dahil may malaking gusto si Sir Darius sa'yo. Dalaga ka naman at walang masama. Gwapong lalaki si Sir Darius at makapangyarihang tao pa. Kaya ano pa ang hinahanap mo? Huwag mo na sanang pairalin ang pagiging negative mo. Kung sakaling diligawan ka ni Sir Darius, dahil parang nakikita ko na malapit na siyang manligaw sa'yo, base sa mga kilos na ipinapakita niya, sana maisipan mo ito para sa mga pamangkin mo. Sabi pa ni Nanay Perla. Diyos ko po, Nanay Perla, nag-aaral pa po ako. At takot nga akong magkaroon ng boyfriend sa school. How much more kung si Kuya Darius pa ang maging boyfriend ko?
Huwag niyo naman po akong takutin, nanay. Napalunok ng laway na wika niya. Pasensya ka na, Sarah. Sige, lalabas na ako. Kumain ka na dyan. Parang nanghihinayang pang wika nito. Kinabukasan naman ay pumasok na si Sarah sa school. At nagpasalamat siya na maagang maaga pa ay umalis na si Kuya Darius. Kaya di sila nagkita nito sa almusal. Pag-uwi naman niya sa hapon ay wala pa rin ito mula sa office nito sa hotel. Nagpasa siyang gawin agad ang kanyang project sa balkonahe. Nagsuot siya ng jacket at nagbaon ng mainit na tubig sa malaking tasa roon para di na maulit ang nangyari sa kanya dahil baka gabihin siya roon dahil sa gagawin niyang project niya. Maaga nga siyang naghapunan upang masimulan na ang kanyang gagawin. Mas maganda kasi doon sa balkonahe dahil walang disturbo. Mga alas 6 ay nakita niya mula sa balkonahe na dumating na si Kuya Darius. At patuloy lang siya sa kanyang ginagawa hanggang sa gabi na talaga siya natapos. Bumaba na siya sa balkonahe at inihatid muna ang tasa sa komedor bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa loob ay laking gulat niya nang maabutan niya roon si Kuya Darius. Kuya Darius? Bakit po kayo nandito sa kwarto ko? Gulat na tanong niya rito. Sinadya ko talagang hintayin ka dito sa kwarto mo para walang makakarinig sa gusto kong sabihin sa'yo. Formal na wika nito sa kanya. Po? Anong sasabihin niyo? Kinabahang tanong niya rito. Gusto kita, Sarah. Matagal na. At hindi ko na kayang itago ang lahat. Diretsyong sabi nito sa kanya. Ano? Nanlaki ang mga matang sambit niya. Halos ding makahinga si Sarah sa kanyang kinatatayuan habang nakikipagtitigan kay Kuya Darius. Para siyang na-freeze sa mga sandaling iyon. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Alam kong mali dahil kapatid ka ni Leia. Pero hindi ko na kayang itago pa sa sarili ko. Mahal talaga kita, Sarah. Sabing muli ni Darius. Nanatiling hindi kasi siya makapagsalita at parang nanginginig pa siyang nakatingin rito. Hindi pwede. Biglang naisambit niya habang nakatingin na rito. Wala siyang ibang naisip na isasagot rito kundi yun lang. Ang mga salitang namutawi bigla sa bibig niya. Sarah, ano itong akma siyang lalapitan? Mas lalo naman siyang nagulat dahil lalapit ito sa kanya. Kaya wala siyang pag-aalinlangan na nagmamadaling lumabas muli sa kanyang kwarto at nagtatakbo palayo roon. Humihingal pa siya nang makarating siya sa labi at tiningnan ang paligid. Baka may nakakakita sa kanyang pagtakbo palabas ng kanyang kwarto. Ngunit tahimik na ang paligid dahil nasa alas 9 na siguro iyon ng gabi. Ano kayang nasabi ni Kuya Darius na naiwan niya ito sa loob ng kanyang kwarto? Parang nanlamig tuloy siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang naramdamang kaba na niligawan nga siya ni Kuya Darius at doon pa sa loob ng kwarto niya. Sa libu-libong pag-iisip niya ay hindi niya ine-expect na mangyayari ito. Na darating ang oras na liligawan siya ni Kuya Darius. Sa ilang taon na niyang nakatira sa mansyon na ito ay hindi niya lubos maisip na mapupunta ang lahat sa ganito. Nasa 15 years old pa lang siya nang dinala siya rito ng kanyang ate Leia at ngayon ay 23 na siya kaya nasa 8 years na din siya ritong nakatira sa mansyon kasama si Kuya Darius. Wala sa isip na muli siyang sumakay sa elevator papuntang second floor at tumungo muli sa balkonahe. Bahala na. Mamaya na siya muling babalik sa kanyang kwarto para sigurado na wala na roon si Kuya Darius. Hindi niya nga nagustuhan ang panliligaw nito sa kanya, pero bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman? Na parang may isang bahagi ng kanyang puso na nagustuhan niya ang pagtatapat nito. Ewan ba niya? Ang isipan naman niya ay umaayaw sa pagtatapat nito, ngunit ang puso niya ay parang hindi. Tama ba kaya na hindi umaayaw ang puso niya? Sarah, baliw ka ba? Asawa siya ng ate mo at nag-suicide ang ate mo dahil sa kanya. Sigaw pa ng kanyang isipan na ipinapaalala sa kanyang mga nangyari. Para siyang luka-luka na napahawak sa kanyang buhok at medyo sinabunutan iyon. Sabay na para naman siyang nanghihinang napaupo sa isa sa mga chair doon sa table ng balkonahe. Bigla tuloy gumulo ang kanyang buong kaisipan sa nangyayari ngayon.
Bakit ka ba bumalik dito? Gabi na, Sarah. Malamig na dito kahit naka-jacket ka pa. Open dito at di na safe kapag palalim na ang gabi. Biglang nagsasalitang wika ni Darius na bigla na lang dumating doon na di niya namamalayan. Nakasunod pala ito sa kanya. Kuya, bakit sinundan niyo po ako dito? Layuan niyo po ako. Gulat pang wika niya rito. Why? Are you afraid of me? Wala akong masamang intensyon sa'yo, Sarah. Iniingatan kita. Sabi nito sa kanya na walang pag-aalinlangan lumapit sa kanyang kinaroroonan. Naiintindihan kita, Sarah. Hindi naman ako nagmamadaling tanggapin mo agad ang panliligaw ko. Makakapaghintay lang naman ako kung kailan mo tatanggapin. At huwag mo akong tatakbuhan. Hindi naman kita aanuhin. Kaya huwag kang matatakot sa akin. Sabi nito sa kanya na malagkit siyang tinititigan nito. Ilang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga katawan habang nagsalubong ang kanilang mga mata. Naroon na naman ang lakas ng kanyang kabahan nang magtitigan sila nito at sobrang lapit na ito sa kanya. Para din siyang hindi makagalaw sa kinauupuan. Nakaangat ang kanyang mukhang nakatingin rito at ito naman ay nakatayo sa kanyang harapan na nakatingin din sa kanya. Marami namang babae, Kuya Darius. At isa pa, sobrang pangit pakinggan na nagkaka-interes po kayo sa akin. Sana'y itigil nyo itong ginawang kalokohan nyo. Wala po kayong mapapala sa akin. Sinaktan mo nga si ate. Tapos ngayon, ako na naman ang pinagpaplanuhan nyo. Hindi kita kayang mahalin. Diretsyang wika at bastard niya rito. Huwag ka munang magsalita ng tapos, Sarah. Alam kong kaya mong tugunin ang nararamdaman ko. Wika nito sa kanya. May sasabihin sana siya, ngunit naputo lang gustong sabihin nang bigla siya nitong hinapit at siniil ng halik sa labi. Sobrang nagulat siya sa ginawa ni Kuya Darius. Parang biglang huminto naman ang ikot ng kanyang mundo sa ginawa nitong paghalik sa kanya. First time at first kiss niya iyon. At si Kuya Darius pa ang naka-virgin ng kanyang mga labi. Ni hindi siya nakakilos sa biglang paghalik nito sa kanya at halos maputol ang kanyang hininga sa sobrang tensyon na nararamdaman at pagkakabog ng malakas ng kanyang dibdib. Mga ilang minuto pa ay parang natauhan din si Darius at agad na itinigil ang mga halik kay Sarah. Hiyang-hiya naman si Sarah rito dahil hinayaan niya itong halikan siya ng ganoon katagal ni Kuya Darius. Titig na titig ito sa kanya na parang nagpipigil lang ito sa sarili. Matutulog na ako, Sarah. At bukas ulit tayong mag-uusap. Baka kung hindi ako makapagpigil, mahirap na. Sige na, matulog ka na rin. Sabi nitong nagmamadali nang tumalikod sa kanya. Para siyang kandilang nauupo sa kanyang kinauupuan. Ano ang ibig sabihin nito na hindi ito makapagpigil? Grabe ang tensyon sa pagitan nila ni Kuya Darius. Hindi siya makapaniwala na hinayaan niya lang itong halikan siya nang ganoon katagal. Nadadala lang siya. Di niya rin expect na ganoon itong humalik. Grabe. Parang nakakabaliw ang mga halik ni Kuya Darius. Parang may gayuma ang mga labi nito na di niya kayang tanggihan. Tumayo na siya at medyo nanginig pa siya nang bumaba ng second floor. Pagkarating naman niya sa ibaba ay nagmamadali na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Makakatulog ba siya ngayong gabi? Dahil sa nangyari sa kanila ni Kuya Darius sa balkonahe? Nakakainis ka, Sarah. Nakakadiri ka. Asawa ng ate mo ay pinatulan mo. Sigaw pa ng konsensya ni Sarah. Para siyang naloloka habang nakadapa sa kanyang kama. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang mga labi ni Kuya Darius na nakadikit sa kanyang mga labi. Hinding-hindi mawawaglit sa kanyang isipan ang lahat ng gabing iyon. Habang si Darius naman ay malalim ang iniisip. Kung sasagutin lang siya agad ni Sarah, ay pakakasalan niya agad ito upang magagawa niya ang lahat na gusto niya sa katawan ng dalagang minamahal. Hindi nga nagkamali si Sarah. Hindi talaga siya gaanong nakatulog dahil sa nangyaring halikan nila ni Kuya Darius kagabi. Kinaumagahan, ay parang ang bigat ang pakiramdam niya dahil kulang talaga siya sa tulog. Matapos siyang nakapagligo at nakapagbihis ng uniform sa umagang iyon, ay sinuklay niya agad ang kanyang mahabang buhok. Ang susunod naman na gagawin niya ay lalabas na upang mag-almusal. Parang nahihiya tuloy siyang muling makaharap si Kuya Darius
lalo na't makakasabay niya ito sa almusal ngayon. Kung hindi naman siya lalabas agad at mag-aalmusal kasama sa mga ito, ay tiyak na malilate din siya sa school. Wala siyang magawa kundi lumabas na lang talaga. Buti sana kung wala si Kuya Darius at ito'y maaga umalis, tulad sa minsang ginawa nito. Pero kadalasan ay nariyan talaga ito sa tuwing almusal nila ng kanyang mga pamangkin. Di pa nga siya nakakarating ay dinig na niya ang pag-uusap ng mga ito sa almusal. Mga tinig ng kanyang pamangkin at ang dalawang yaya ng mga ito. Pati na rin ang boses ni Kuya Darius ay dinig na dinig niya rin. Halatang masaya pa itong nakipag-usap sa mga anak nito habang kumakain. Naroon din si Nanay Perla. Saglit namang natigil ang mga ito nang dumating siya. Good morning Nanay Perla at Kuya Darius. Bati niya sa mga ito na di diretsyong makatingin sa mga mata ni Kuya Darius at kay Nanay Perla lang siya nakatingin. Good morning po tita! Sabay ding bati sa kanya ng kanyang mga pamangkin. Magandang umaga din sa inyo mga bata. Ganting bati niya sa kanyang mga pamangkin at ninitaan niya ang mga ito saglit bago umupo. Good morning din sa iyo Sarah. Kamusta ang tulog mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Kuya Darius habang malagkit na naman siya nitong tinitingnan. Natigilan naman siya sa tanong nito sa kanya. Okay lang naman Kuya Darius. Medyo nautal pa niyang sagot rito. Diyos ko, nahalata kaya nito sa kanyang mga mata na hindi siya gaanong nakatulog? Saglit niya itong tiningnan kaya agad namang nagtama ang kanilang mga mata. At kitang-kita niya kung paano siya nito titigan. Napadako naman ang kanyang mga tingin kay Nanay Perla na laging nagbabantay sa kanila sa tuwing mag-aalmusal. Nagbabantay ito kung anong mga iuutos ng mga nag-aalmusal. Nasanay na kasi ito na sila'y seserbisyuhan lagi sa oras ng pagkain. Di naman ito sumasabay sa kanila dahil ayaw nito at mas gusto nito na sinasabayan ng mga katulong. Sandali Sarah, bakit parang puyat ka? Parang di ka nakatulog tingnan. Halata sa mga mata mo. Pang-uusisa talaga ni Nanay Perla. Hay, si Nanay Perla talaga. Napansin niya talaga kung walang ganong tulog. Nainis pang wika ng kanyang isipan. Ho? Nakatulog naman po ako nanay. Anya rito. Basta, parang hindi ka nakatulog tingnan iha. O, sige na, kumain ka na. Sandali nga pala. Ikukuha at ihahanda kita ng tubig sa baso mo. Sabi pa nito. Sarah, sambit naman ni Kuya Darius sa kanyang pangalan. Kaya di naman niya naiwasang muling tumingin dito. Bilisan mo nang mag-almusal. Ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa school simula ngayon. Ihahatid ko kayo ni Athena bago ako pumasok sa office. Sabi nito sa kanya. Talaga daddy? Hindi na ang driver natin ang maghahatid sundo sa amin ni Tita Sarah? Natutuwang wika ni Athena. Yes baby, sa umaga lang ako maghahatid sa inyo anak. At sa hapon ay ang driver lang natin ang magsusundo sa inyo ng tita mo sa mga school nyo. Sagot naman ni Darius sa anak. Ay, okay po daddy. Tugon naman ni Athena. Hapon na kasi si daddy mula sa hotel. Kaya matatagalan kayo sa pag-uwi ng tita mo kung maghihintay pa kayo sa akin. Kaya maintain na ang driver natin sa pagsundo sa inyo sa tuwing hapon at ako naman sa tuwing umaga. Sagot ni Darius sa anak. Si Sarah naman ay parang naninibago sa gusto ni Kuya Darius na ito ang maghatid sa kanila sa umaga na trabaho naman iyon ng driver nito. Tumahimik na lang siya at di nagsalita habang patuloy sa pagkain. Hinintay nga sila ni Kuya Darius, lalo na siya kung kailan makatapos siya sa pagkain. Matapos siyang makapag-toothbrush sa loob ng kanyang kwarto, ay muli na siyang lumabas dala ng kanyang bag. Paglabas nila ng mansyon ng pamangkin na si Athena, kasama ng yaya nito ay naghihintay na pala sa kotse sa kanila si Kuya Darius. Wala na talaga siyang magawa kundi ang sumakay na lang agad. Akma na sana siyang sasakay sa backseat side ng kotse. Ngunit bigla itong nagsalita. Dito ka sa tabi ko sa front seat. Sina Yaya Alona dyan at si Baby Athena. Sabi pa nito sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang sundin na lang ito. Alangang mag-inarte pa siya. Sumakay nga siya sa front seat at umupo sa tabi nito. Saglit naman siya nitong tiningnan. Pagkuhay muling ibinilik ang tingin sa harap nito.
Nakita niyang seryoso ito ngayon. Langha pa ni Sarah ang fresh na pabango nito. Nakapolo na ito with necktie at mas napansin niyang mas lalo pa itong gumawa po sa umagang iyon. Ano kaya ang nasa isipan ngayon ni Kuya Darius? Di rin ba kaya mawaglit-waglit sa isipan nito ang kissing scene na naganap sa kanila nito kagabi sa balkonahe? Ganoon kasi siya. Hindi mawaglit-waglit ang naganap sa kanila kagabi. Nang makapasok na at makaupo kapwa si Yaya Alona at ang batang si Athena, ay pinastart na agad nito ang kotse. Binuksan naman agad ng guard ang malaking gate ng mansyon upang makalabas na ang kotse ni Kuya Darius. Nakarating na sina Darius sa school ng anak at agara naman silang nagpaalam dito. Nang tumalikod na ang mga ito ay muling pinastart ni Kuya Darius ang kotse nito. Kinabahan na naman siya. Napagsolo na naman sila ni Kuya Darius. Kapwa sila tahimik habang nagmamaneho ito. Siya ay tahimik lang talaga at wala talaga siyang balak na unang magsalita. Ang totoo ay hindi talaga siya nakatulog at parang nakonsensya siya sa kaluluwa ng kanyang atelia kung bakit nakipaghalikan siya kagabi kay Kuya Darius. Parang tinarider niya ang kanyang namamihingang kapatid. Hindi ba halata na hindi rin ako nakatulog kagabi, Sarah? Biglang basag nito sa katahimikang namamagitan sa kanila. Nabigla pa siya sa biglang pagsasalita ni Kuya Darius habang ito'y nagmamaneho. Tulad mo ay hindi rin ako nakatulog. Mas halata ka lang dahil hindi ka siguro sanay mapuyat. Ako naman ay sanay na. Kapilang ang katapat. Nakangiti muling wika nito. Hindi ba halata na hindi rin ako nakatulog kagabi, Sarah? Biglang basag nito sa katahimikang namamagitan sa kanila. Nabigla pa siya sa biglang pagsasalita ni Kuya Darius habang ito'y nagmamaneho. Tulad mo, ay hindi rin ako nakatulog. Mas halata ka lang dahil di ka siguro sanay mapuyat. Ako naman ay sanay na. Kape lang ang katapat. Nakangiting muling wika nito. Hindi nga ako nakatulog, Kuya Darius, dahil nakokonsensya po ako. At ayoko nang maulit ang nangyari. Di niya napigilang wikang sagot rito na napapahiya. Biglang nawaglit ang ngiti sa labi nito. And why would you feel guilty? Guilty for what? Salubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, Kuya Darius. Parang nakadama naman siya ng inis rito. Ganoon na lang ba kadaling kalimutan nito ang ate niya? Kung ganoon, hindi ito tunay na nagmamahal sa kanyang ate. Mahal kita, Sarah. Biglang sambit pa nito na di niya naman inaasahan. Naramdaman niyang muling lumakas ang tibok ng kanyang puso. Heto na naman. Baka araw-araw na siyang liligawan ni Kuya Darius. Maghanap po kayo ng iba. Huwag po ako, Kuya Darius. Nairitang sagot niya rito. Nagulat pa siya nang biglang pinahinto nito sa tabi ang kotse nito. At binalingan siya nito. Mas lalo naman siyang kinabahan dahil sa ginawa nitong paghinto at pagbaling sa kanya. Naroon na naman ang mga nang-aarok na mga titing nito sa kanya. Anong sabi mo? Formal pang tanong nito sa kanya. Malilate na po ako, kuya. Matigas na wika niya rito. No, hindi ka pa malilate, alam ko. Maaga pa ang oras. Giit pa nito sa kanya. Ang sabi ko ay maghanap po kayo ng iba. Tigilan niyo ako, kuya. Hindi ko maaatim na nililigawan niyo ako. Sobrang mali ito. Anya rito. Saan ang mali at bakit ka nakokonsensya? Kung mahal mo ako, sasagutin mo na ako, Sarah. Wala kang dapat na ikakonsensya at walang mali na mamahalin kita at mamahalin mo rin ako. Stop thinking those wrong things about me and stop thinking negatively. Sabi pa nito sa kanya. At mas nagulat pa siya nang bigla nitong kunin ng kanyang isang kamay at mahigpit nito iyong hinawakan. Napalunok naman siya ng laway sa sobrang kaba dahil sa ginawa nitong paghawak ng mahigpit sa kanyang kanang kamay at ikinulong iyon sa mainit at malaking palad nito. Mahalin mo ako, Sarah. Di ko alam kung bakit sobrang nahuhumaling ako sa'yo. Di ako nakatulog kagabi dahil sa'yo. Gusto kitang pakasalan agad para lubusing ang kinim. Prangkang sabi nito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kaprangkahan ni Kuya Darius. At bago pa siya nakapag-react, ay muli na nitong sinakop ang kanyang mga labi. Maghihintay ako, Sarah, kung kailan mo ko sasagutin.
Sana huwag naman magtagal. Malamlam ang mga matang wika pa nito sa kanya. Nanatili pa rin ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib nang magtama ang kanilang mga mata at tila naghihintay ito sa kanyang itutugon. Parang naninindig pa ang kanyang balahibo nang marinig mula rito na gusto siya nitong angkinin agad. Muling sari-sari na naman ang kanyang nararamdamang emosyon. Pagkatakot, pagkagalit at may halong kilig at tuwa. Ewan ba niya, sumisiksik talaga sa kanyang isipan na nawala ang ate niya dahil sa panluloko nito. Ngunit di naman niya kayang tanggihan ang maiinit na mga halik nito. Sige, pag-iisipan ko muna Kuya Darius. Bukas mo nang malalaman kung anong desisyon ko, kung sasagutin ba kita o hindi. Nauutal na wika niya rito. Okay, thank you Sarah. At sana hindi ako mabibigo. Sabi nitong ngumiti ng matamis sa kanya. Hindi naman siya nakapagsalita. Thank you sa another kissing scene. May pabaon ka sa akin before ako papasok sa office. At alam kong maghapong maganda ang mood ko. Kahit walang gaanong tulog kagabi ay masigla pa rin ako Sarah. Ang mga labi mong natitikman ko ay siyang nagbibigay sigla ngayon sa akin. Ganoon kita kamahal Sarah. Wika pa nito at muli na itong umayos upang patakbuhin na muli ang kotse nito. Para naman siyang muling kinilig nang marinig iyon mula kay Kuya Darius. Ano bang nangyayari sa kanya? Umiibig din ba siya kay Kuya Darius? Gulong-gulo tuloy ang isipan niya ng mga sandaling iyon. Ngayong gabi, bago matulog ay kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang lahat.